Nagsimula na nga ang labanan sa Egghead Island kaya wala nang intro-intro. Simulan na natin ang One Piece Manga Chapter 1091 na may pamagat na Sentomaru. Umatake na nga ang mga pacifistas. Hindi rin napatinag ang mga marines at nagpaputok din sila ng mga kanyon. Umiiyak naman ang mga marines parang sanggol. Nagkagulo na nga silang lahat dahil umatake din ang mga weaponized sea beast ni Vegapunk na pinalubog ang ilan sa kanilang mga barkong panbigma. Hindi napigilan ng dalawang Vice Admirals at tumatake na sila. Ang kalbong Vice Admiral na hindi lang may double chin kundi may multiple chins, gamit ang kanyang pangkalawakang kamao, sinuntok nito ng napakalakas ng isang sea beast weapon. Ayun, tupi ang pagmumuka ng dambuhalang robot na makina. Sinipa ni Vice Admiral Dal ang isang pacifista sa mukha at ganun lang kadali napasok ng mga Vice Admirals ang isla ng Egghead Island. Sa taas ng Labu Stratum, pinapanood ni Usopp ang labanan ng mga Marines at Sea Beast weapons sa ibaba. Hindi naman makapaniwala si Dr. Vegapunk na ganun lang kadali napasok ng mga Marines ang isla kahit na may kasamang 50 PX-3 unit si Sentomaru. Na-confirm din nila Usopp, Nami at Brook ang sinabi ni Stacy na nasa isla nga si Kizaru at nakikipaglaban sa ibaba. Bumalik naman ang masasamang memories nila nung nilampaso sila ni Kizaru sa Sabao de Archipelago. Nagsorry naman si Dr. Vegapunk kay Sentomaru sa request nito na harapin si Kizaru, kaya kung tatakas man si Sentomaru ay maiintindihan ito ni Dr. Vegapunk. Puntahan naman natin ang labanan ni na Sentomaru at Kizaru kung saan sinipa ni Kizaru ng mala-lightning kick si Sentomaru na naging dahilan upang tumalsik siya sa malayo. Sinundan naman ng combo na Yasakani no Magatamay technique ni Kizaru. Sabi ni Kizaru dapat sumuko na lang si Sentomaru. Habang iniilaga ni Sentomaru ang mga tira ni Kizaru, nagsorry ito na hindi niya masusunod ang request ni Kizaru na sumuko kasi may pinangako ito kay Straw Hat Luffy. Kinuha niya ang kanyang sandata at naghahandang umatake. Tinanong siya ni Kizaru kung bakit pumanig si Sentomaru sa mga pirata, kung saan sinabi ni Sentomaru na makikipagsanib puwersa siya sa sino man para iligtas si Vegapunk. Tumalon siya ng napakataas at inatake si Kizaru. Pero super easy lang itong nailagan ng taong ilaw. At biglang may flashback kung saan sina Kizaru, Dr. Vegapunk at Sentomaru ay nagkita sa unang pagkakataon. Pinapakita ng panel na ito si Kizaru at Dr. Vegapunk upang tulungan ang mga taga-nayon sa kanilang problema sa oso. Nakita nila ang isang bata na pinataob ang mga oso na supposedly dapat sina Kizaru at Dr. Vegapunk ang gagawa. Nakiusap ang cute na Sentomaru na bigyan siya ng trabaho kasi pinalaya siya sa kanilang lugar at ayaw na din niyang bumalik doon. Tinanong siya ni Dr. Vegapunk kung anong gusto nitong bilhin kung may pera na ito. Ang mabilis na sagot ni Sentomaru ay onigiri o rice balls. At natawa na lang si Kizaru at Dr. Vegapunk. Kinuha ni Dr. Vegapunk si Sentomaru para maging personal bodyguard. Pagkatapos ay hiniling ni Sentomaru kay Kizaru na turuan siya kung paano lumaban upang siya ay maging isang mahusay na bodyguard para sa Vegapunk. Kaya masakit kay Dr. Vegapunk ang request niya kay Sentomaru na harapin si Kizaru. At kaya ganun na lang din kasolid ang loyalty ni Sentomaru kay Dr. Vegapunk. Balikan natin ang laban ng dalawa. Inatake ni Sentomaru ng Ashigara Pump Technique si Kizaru at nagyabang ito na ang kanyang depensa ay hindi basta-basta. Pero isang malakas na Ragan lang ni Kizaru ang nagpabagsak kay Sentomaru. Ayun, tulog at nakapikit si Sentomaru. Nakuha ni Kizaru ang authority chip na nagko-control sa mga pacifista at binigyan ni Kizaru ng utos ang mga pacifista na protektahan ang naval fleet ng mga marines at palubugin ang mga sea beast weapons. Naloko na, paano kaya ito malalampasan ng mga Vegapunks at ng Straw Hat Pirates? Alam naman natin na sobrang lakas ng mga pacifista lalo na ang mga bagong versions nito. Sayang ang mga sea beast weapons, sabi ni Saint Saturn, pero mas maganda daw ang mga pacifistas na asset para sa mga marines habang ito ay nasa kanyang silid at naghihintay ng mga updates. Nabalitaan ng mga Straw Hat Pirates at Vegapunks ang nangyari kay Sentomaru. Kaya nagmamadali silang ma-hack ang password na nilagay ni York para ma-disable ang barrier. Kasi ayaw nilang masayang ang binigay na oras ni Sentomaru. Ang traidor na si York humirit pa. Kesyo hindi daw nila makakrack ang password na nilagay nito kasi isa din siyang Vegapunk. Loko talaga oh. Kailangan mag-focus nila Dr. Vegapunk kasi kayang-kaya ni Kizaru makapasok sa laser barrier kasi nga may kapangyarihan ito ng ilaw. Tingnan
tingnan mo naman ang reaksyon ni Usopp nung narinig niya ang sinabi ni Dr. Vegapunk. So ba naman hindi matatakot, diba? Lumilipad si Kizaru papasok sa barrier papunta sa labas ng Labo Face. Dahil dito, umingay ang emergency siren. Hugyat na may nakapasok sa barrier. Punta naman tayo sa Labo Face kung saan dinadala ng Vega Force 1 ang Thousand Sunny sa kabilang panig ng isla. Napansin nila Luffy, Bonnie, Frankie at Lilith ang pagtunog ng emergency siren. Nagulat si Lilith kasi dapat walang makakapasok sa barrier. Sinabi ni Kizaru na ang kanyang misyon ay mailigtas si York, makuha ang Punk Records at ang Mother Flame Power Plant. Kung pwede lang idagdag sa listahan, iligtas ang kanyang mga kaibigan kaso unfortunately hindi kasali sa kanyang misyon. Sa isang panel naka-close up ang mukha ni Kizaru na sobrang seryoso at sinabi na ang top priority ay ma-eliminate si Dr. Vegapunk. Samantala sa loob ng Labo Face, takot at kabado na sila Usopp kasi nakapasok na si Kizaru sa barrier. At ito ang naging hugyat ni Rob Lucy. Agad-agad nitong inatake si Dr. Vegapunk para patayin. Pero protektahan ni Stacy si Dr. Vegapunk gamit ang sarili niyang katawan. Yun, bagsak si Stacy. Kinuha ni Sanji ang bubble gun mula kay Nami at trinap si Kako sa loob ng bubble ball. Pagkatapos, inatake ni Zoro si Lucy na pareho silang lumipad sa dingding patungo sa labas ng laboratory. Sa isang panel, nakita ni Kizaru ang tumatakbong Vega Force 1 ngunit biglang lumitaw si Luffy at sinipa siya. Ang chapter na ito ay nagtatapos sa sinabi ni Luffy kay Kizaru na siya at ang kanyang mga tauhan ay 100 times na mas malakas kaysa sa 2 taon na ang nakakaraan. Alam nyo, excited na talaga ako sa labanang ito eh. Matatalo na kaya ni Luffy si Kizaru ngayong kaya na nitong mag-transform sa kanyang Gear 5 o mapipilitang lumabas at makikipaglaban si Saint Saturn para tulungan si Kizaru? Sino kaya mananalo sa labanan ni Zoro at Rob Lucy? Sa dami ng mga Vice Admirals na nasa Egghead Island ngayon, kaya itong labanan ng mga Straw Hat Pirates at Vegapunks o may darating para tumulong sa kanila? O baka makatakas sila papuntang Elbap at doon mangyayari ang digmaan na mas malaki pa kaysa Marineford Battle? Ano sa tingin nyo? Gustong gusto kong marinig ang inyong mga opinion tungkol sa chapter na ito, kaya huwag kalimutang ibahagi ang inyong mga teorya at mga opinion sa comment section below. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa karagdagang nilalaman tungkol sa One Piece. Salamat sa pagtutok at suporta. Kita-kits sa next video.